iba kundi si Bibi Sara. Kaya pasalubungan natin ng mainit na pagtanggap ang ating pong kinatawan mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, walang dili iba, kung hindi si Sir po, alam ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula sa lahat ay pasasalamat sa Allah, sa Diyos at nakikita kita po ang bawat Pilipino, pare-pareho kayo tayo nakita kita siguro dito dahil siguro isa po ang ating layunin. Alam po natin bilang isang mga Pilipino tayo, ang pinakamahalaga nito yung kalayaan, karapatan at yung mga kasaysayan ng bansa na hindi tinatangan ng isang tao para lang gawin nilang pag-aari kung ano man ang karapatan ng mga Pilipino. Nandito po ako at nandito rin sana yung mga kapatid natin kasi actually tinawagan ako ni Bishop at saka yung pinsan ko si John saka si Kim, yung mga kasama natin sa Hulo sa Boga. Dahil nung last week, nasa Marawi po ako, nag-meeting kami, hindi ko tabato, iba't ibang mga linis po natin. Pare-pareho po tayo ng idea, pare-pareho po tayo ng paninindigan. Kasi hindi naman po lahat ng Pilipino ay nabubulan. Hindi naman po lahat ng Pilipino ay nababayaran. Hindi naman po lahat ng Pilipino ay walang kahihiyan sa sarili niya pagkatao at sarili niya bansa. Pinaka-importante ho rito, kagaya po nito, nandito yung kapatid natin, kilala po ito. At sa kapatid natin, kayo po. Ako ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga dinalawa ko. Lalong-lalo na po, kay Bishop, nung imbitahan ako. Sabi ko, sige po, darating ako riyan. At kami naman, imbitahan mo kami kaysa hindi. At pupunta kami riyan. Dahil hindi kayo imbitahan tayo. Dahil pari-pariho tayo, yung po, nayuyurakan. Kumbaga, pero kami mga kapatid, yung mga Muslim, umasa po kayo na kami ho sa Mindanao ay nagkakaisa. Dagan nga lang ito, ang kanina binabanggit ko kay Bishop at saka kay si brother na pauti-uti tayo. Pauti-uti tayong bagasano, i-move natin, tingnan natin kung anong mangyari. Kasi sa lahat, sa totoo lang, alam po natin, kanina binabanggit ni kapatid at saka si Bishop, logistic minsan, pero hindi kailangan ng logistic. Malaman ng tao ano ba at totoong mga nangyari. Kasi ang mga Pilipino, ang karamihan mo riyan, matatag po talaga sa kahihiyan. Alam po natin, kung wala man tayo, ang importante nasa loob mo, isip mo, nakakapagsalita ka, lumalabas ka sa lansangan, sinasabi mo ano yung dapat. Kagaya po niya, kilala po natin to. Ako, lagi kita pinapanood, ititingnan ko yung mga, kumbaga binigay mo ang buhay mo na hindi lang ikaw, pati pamilya mo, nilagay mo sa alangin. Hindi mo lang alam. Pinapunta kita rin sa anak ko, hindi lang kasi hindi lang siguro nagkatao. Kasi yung mga anak ko ho ay mga military, isang anak ko, abogado rin. Dapat na yung anak ko magiging asik. Nung malahan nila na anak ko rin, talagang tinanggal nila yung anak ko, abogado. Pero hindi yun ang gusto ko rin eh. Ang kalayan po namin mga kapatid yung mga Muslim, ay hindi po naiyorakan ang lato ng Pilipino. Hindi lang po kami. Nagkakaisa po tayo, hindi lang dati na ang Mindanao ay Mindanao, ang Luzon o kay Maynila, hindi ho. Pare-pareho po tayo kahihiyan pag tayo po ay naapi. At umasa po kayo, nandito po kami, yung grupo namin. Ang grupo kasi ho namin, binuo namin yung lahat ng sektoral. Siguro by next month, may meeting po kami kasi binubuo ko yung team. Yung mga ibang kamag-anak, nandiyan yung imam, ulama, nandiyan professional, business sector, kababayan, kabataan. May meeting po kami nung itong October 3 or 4. Ang gagawin ko po, yung general consultation ay lahat din po nakasama. Kagaya po ninyo, kagaya po ng ating mga kapatid. Kaya lahat po kayo ay i-event po namin. I-carry ko lang siguro kay Bishop. Pero pag tayo po ay sama-sama, wala po talaga imposible. At naranasan po natin. Matatanda po ninyo. Ako po yung isang nakulong na in-sprayer po sa Jollibee. Sino po yung kasama ko? Ang dating Vice President si Goy Gunan, si Father Riaz, kami po yun. Ako po yun. Kasi aktivista po ako eh. Actually, nag-aaral ako sa UP, nag-abogado ako, hindi ako nakatapos.
Dahil po sa talaga matigas din ng ulo ko, nagipaglaban ako, hindi ako pumapayag na nayoyor ka ng bawat tao, lalo-lalo na po ang karapatan ng mga tao. Sa aming magkakapatid po, kasi kilala po kami pamilya sa Mindanao, mga kamag-anak namin. Mga kapatid ko, kasi alonto po kami sa Lanao. Yung mga chiwi ko, dati naging senator, yung mga kapatid ko, mga naging secretary, hanggang ngayon nakapuho kami. Pero ako lang ho, ang hindi pumapasok sa elected official. Why? Nananatili po ako, tinitingnan ko lang kung anong karapatan nandun po ako. Nasa business sector po ako. Kung minsan umupo ako, nagiging konsultan ako, dahil gusto ko rin makatulong ako dahil sa idea ko na makapagbigay man lang ng konting idea po, lalo-lalo na po sa Mindanao. Dahil isa po ako sa nagsulong. Si Presidente po, kakilala ko, naging kaibigan ko yan. As inumpisa yung sa Bangsamoro sa BBL, isa po ako sa na-appoint para po kasama po sa team na mag-investigate po doon sa mga public hearing sa Bangsamoro. Kung papayag ba, kung papayag yung mga tao na magkaroon tayo ng Bangsamoro, isa po ako sa nagsulong noon, isa po ako dati sa salita sa Senate. Pero, kaya ko po ginagawa dahil po sa pangarap ko sa Pilipinas. Hindi ko po ginagawa para lang po sa Mindanao. Hindi ko ganun ang tayo po namin mga kapatid yung mga Muslim. Basta po kayo na pari-pareho po tayo. Basta po nagkakaisa tayo, ulitin ko, wala pong makakalupig sa atin. Ang tapang ay nasa atin po rin. Ang lakas loob natin ay pinaglalaban po natin yung republika natin na hindi mayorakan. Lalo-lalo na po ang mga mahihirap na tao. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat. Minsan pa, palapakan natin si Sir Bong Alampo. Papaligoy pa. Salamat. Diretso na ho natin. Kasi, napanood na ba ninyo yung video ng Pulburon? Yes. O, narinig na ba ninyo yung video ng Pulburon? Hindi? Ang iba hindi pa. Hindi na panood? Saan ba kayo nakatira? Saan bansa kayo nakatira? Ayan yung pulburo na yan ah. Kayo po, yung mga nandiyan sa kabila. Yes napanood po. nyo ba yun? Opo. Sino po hindi nakapanood yan? Sa Taas kamay, Lahat kayo Taas kamay ang nakapanood. hindi nakapanood ng O, pulburo. yung hindi nakapanood, sorry. Hindi natin marirumind ngayon yun. No? Pero may mga pagkakataon pa na pwede nyo mapanood yan. No? Para lang sa ganon, ay mabigyan natin ng mas iba yung pang paglilinaw. No? Totoo ba o hindi? Yan. Mas maganda kasi yung direct from the horse's mouth, eka nga. No? Kaya huwag na natin pakahabaan pa. Ito pong speaker natin susunod, magpapaliwanag sa atin. Ano nga ba talaga ang katotohanan sa likod ng balita ng Pulburon? Yes. Okay?